Magandang gabi ho mga kaangas, malayo-layo ho ang ating road trip ngayon. Ngayon ako ay nandinis sa Batangas City Port sa pier at tayo ho ay sasakay. Papunta naman tayo ng Occidental Mindoro. Ay di tayo ay naandin ngayon sa part ng pilahan ng sasakyan, aring side na rin sa mga private. At yung kabila naman ay di yan yung mga tracking. Matagal-tagal din ho, siguro isang taon tayo hindi nakapunta. At ito ay sasakay na uli ng barko tayo ngayon. Yan Rio, bago kami sumakay, kinukuhanan na kami ng ticket. Tapos na rin sina kuya ate, galing pa daw sila ng Taguig. Ay malayo-layo yung pupunta ng mga res Occidental Mindoro, Sablayan pa. Ay mula ho sa port ng Abra de Ilog, yun ay abuti pa ng mga 3 oras na takbuhin. Ay malayo ang Sablayan. Pupunta na ho tayo ng barko, nagbayad na tayo doon. Ang bayad sa motor ay 1,144 ba? 170. Medyo maulan ho ang ating biyaheng are. Santa Edita, yan ho ay sa Montenegro. At tayo naman ay din sa Soledad, Montenegro din ho are. So usually ho, mauna ko sa Kaidinay, ang barkong are inaabot ng 2.5 oras. Matagal na ho ang 3 oras at naandun na sa Abra de Ilog. Yan ho, mahirap pagka ganito umuulan, madulas yung rampa. Kaya ito lang, maliit na motor ang dinala natin. Pagka magandang-ganda ang panahon, yung malaking motor na dadali natin. Okay, nakarampa na ho tayo ng barko. Ayan, ang ating motor ay itatali ho ng mga crudine para hindi magtumbahan yan kapag tumakbo na yung barko. Ay maluwag-luwag ho ngayon ang biyahe. Ay kita nyo, wala pa masyadong sasakyan. Ay ang supposedly ang takbo ng ating biyahe ngayon ay alas 8. Ay medyo alas 7:30 na yata ngayon. Ay titignan ko ito'y tatakbo nga ng alas 8. O maghihintay muna na mapuno. Ay kita nyo kanina ay kakaunti naman yung kapila ng mga sasakyan na kasamahan namin sa labas. Akit ho tayo sa taas. At tingnan natin yung kaganapan sa taas. Ay 1 taon na yata ako hindi nakakasakay sa barkong are. O kita ho ninyo, maluwag na maluwag pa. O yan areho ang itaas ng barko at yan ngayon ang upuan. Dati bakal, ay di ngayon urukan na yan. Pero mas maganda rin upuan na rin, nakakahiga ng kaunti. Ayos. Tapos nakakita ng mga tropa. Nagyayaya ng bumari. Tutubig muna. Mamaya muna beer. Kape muna. May noodles. Mamaya na. Tutubig muna. Balikan kita pag Yung mga nakita natin tropa dito naghahanap ng alak. Masarap nga naman bumarik din eh. Kasarap ng hangin. Kaso dadalwa na raw. Ariho yung second floor ha. Meron ba yung third floor? Pero dun sa third floor ano yan, open area na yan. Pero dun sa part na to. Tapos dun sa unahan na yon, hindi ko lang alam kung meron. Meron pa dun aircon dun sa unahan. Ayan ho, nampuno na ng sasakyan. Aring kargahan din sa baba. Ay mukhang mapapagang nga ang ating alis. Ano? So yan yung Roro bus na yan, ayan ay diretsong Abra de Ilog, tapos diretsong San Jose. Yung San Jose, yun ho ang dulo ng Occidental Mindoro. Pero may kasunod pa siya actually na isang bayan yung magsaysay. Pero hanggang San Jose lang yan. Alas 10 na ho ngayon ng gabi, kami umalis kanina ay alas 8. Supposedly mga 2.5 hour. Pero actually nakikita na natin yung ilaw ng port doon sa kabilang side. Mamaya bababa na ho tayo. Binuksan na ho nila yung ilaw dito. So ibig sabihin malapit na ho tayo sa Pantalan. Malapit na tayo sa port dito sa Abra de Ilog. Kasi itong side na to, yan, ito ay usually bumababa din yan. At yan yung pinakarampa namin para makababa ng port. So bukas na yung ilaw. So ibig sabihin malapit na ho kami sa port. So yung hawak ni kuya na kulay white, tapos may cord na white din. So pag pinindot nyo yun, iikot itong itong malaking rolyo ng tali na to. Ayun slowly ay nilalargan na nila yung tali kasi ihahagis nila yan mamaya. Tapos isasabit nila dun sa parang parang bato din para mag-stabilize yung barko. Itong si kotse, yung kanyang unahan nandito sa harapan. So ibig sabihin, ito yung part na to, ito yung bababa, ito yung rampahan mamaya. Okay, so baba na tayo. Ay, hindi pa pala pinabababa. Ay hindi, diretso na.
tingnan natin yung motor. Nasaan ba yung motor natin? Okay, safe and sound ang ating motor. So yung mga pasahero ng bus ay umakyat din ako mga doon sa taas kasi bawal mag-stay sa bus. So ginagawa nila dito bago tumakbo yung barko ay tinatali nila yung yung mga motor para hindi matumba. So as you can see, ayan, nakatali yung motor namin. So probably mga 30 minutes pa kami bago makarampa talaga dun sa Abra de Ilog. So ayan binababa na yung aming rarampahan mamaya. And welcome to Abra de Ilog Port. Ito ay in the last couple of years ay slowly dinidevelop na kasi marami na yung mga transportation na pumupunta dito. So eto, hintayin lang natin na makalapit itong bakal na to papunta dun mismo sa rampahan. Bali all in all ang naging biyahe namin ay 2.5 hours. So yun na yung parang pinaka sabihin natin na basihan kung mabilis o hindi, kasi sa layo ng Batangas City going to Abra de Ilog or Occidental Mindoro, mabilis na yung 2.5 hour. Merong isang barko dyan na minsan inaabot ng 3 oras or 3.5 hours pa. Kaya mostly yung mga private na vehicles katulad ng mga kasama namin dito ay ang pinipili ho nila ay itong Montenegro Shipping Line. Eto na ho, palapit na kami sa rampa. Kasi last year ay isang rampa lang to. Ngayon may nakikita ko number 3. So ibig sabihin lumalaki na ho itong port na ito ng Abra de Ilog. Ayan yung kanina sinasabi mo namin kanina, inihagis na yung tali. Tapos hihilahin yung malaki na tali. Mamaya kulay blue na tali ang mahihila ng mga yan. Kasi ayan, kung nakikita niyo nasa gitna na yan, itagahaw. Yan yung kulay itim na yan ay dyan o itatali para stable ang barko. Ayun na, hinila na ho yung kulay asul na tali. Yan, inaangkla na para stable ho talaga ang barko. Ayos na, lalabas na itong mga sasakyan na ito. Okay. Ready na sina ate. Okay, we're good to go. Okay, palabas na ho tayo ng pier. Hindi na natin nakunan yung paglabas natin kanina at delikado. Ay, hawak natin ang cellphone eh. Ang lawak na, ang laki na ho nito. So yung ating home motor ay iiwanan na natin din sa Abra de Ilog kasi meron tayong katropa ay tayo isasabay na raw sa kanyang sasakyan at yung motor ay iiwanan na din sa may malapit na bahay sa may pier. Ay tropa ay di magaling naman at hindi ako magdadrive ng mahaba dahil ang ating home destination ay 40 minutes pa or 50 minutes na drive. Ay di magaling naman at pwedeng maiwan na natin din eh. Diba? May 7-Eleven ho din eh. Yan, iiwanan na ho natin din ang motor at meron daw kukuha din at mag-aayos ng parada at ipapark na lang doon sa bahay. Ay bumili muna lang ng tubig din eh. Tubig lang yan, tubig. Yaman na, tubig lang yan kuya. Kaya yan. Ayan, hindi kami sasakay. Okay. Bigay ko ng bala dyan ah!